Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Ilang araw na lang po at eleksyon na at humahabol pa rin ang mga survey firms sa paglabas ng kanilang senatorial preference survey. At ang pinakahuling naglabas ng kanilang resulta ang Okta Research. Silipin nga natin kung sino-sino na ang nakapasok sa Magic 12. Pero bago po natin basahin ang resulta ng Okta Research ngayong April, balikan natin yung kanilang March senatorial preferences. Ito po ang kanilang top 12. Number 1, Bongo. Number 2, Erwin Tulfo. Number 3, Ben Tulfo. Number 4, Tito Soto. Number 5, Lito Lapid. Number 6, Bong Revilla. Number 7, Pia Cayetano. Number 8, Ping Lacson. Number 9, Bato de la Rosa. Number 10, Willie Revillame. At tie sa 11, 12, and 13. So top 13 po ang resulta nung March ng Okta Research kasi nag-tie po sa pwestong 11, 12, and 13 na pare-parehong nakakuha ng percentage points sina Abby Binay, Manny Pacquiao at Camille Villar. So kahit sino po sa kanilang tatlo, pwede mag-landing sa 11 and 12. Tapos yung isa sa kanila, pag minalas-malas ay number 13. So punta na po tayo sa April Senatorial Survey ng Okta Research. At ang kinuha ko lang po ay ang kanilang top 30. Mag-umpisa po tayo sa baba, sa number 30, pataas. At number 30 with 3.8 percentage points, si Luke Espirito. Number 29 with 4.2%, Marites Mata. At number 28, Apollo Kibuloy with 8.2%. Oy, mga KOJC, ano na nangyari sa inyo? Hindi na umangat-angat si Apollo Kibuloy sa mga surveys. Nakalimutan nyo na ba yung puon ninyo? Gawa naman kayo ng milagro para iangat nyo naman siya. Number 27, JV Hinlo with 8.3%. Number 26, Heidi Mendoza with 9.2%. Number 25, Raul Lambino with 10%. Number 24, Bonifacio Busita with 11.5%. At number 23, Vic Rodriguez with 12.5%. Number 22, Jimmy Bondoc with 13.2%. Oy, mga DDS, nakakahiya naman. Ba't hindi nyo mapataas ang mga senatorial balls ninyo? Dakdak ng dakdak yung inyong poon na si Sara Duterte. Andyan din si Amy Marcos na kung makapanira sa gobyerno ng kanyang kapatid, wagas talaga. Akala ni Amy, ikatataas niya sa survey yung ginagawa niya, yung pantatraidor sa pamilya. Tingnan natin mamaya kung nasaan na si Amy Marcos. Tuloy tayo. At number 21, Gringo Onasan with 14.8%. Oo nga po pala. Nakaka-receive kasi ako ng mga comments pag naglalabas ako ng survey na halatang halata daw na ako ay maka-BBM. Hindi ko po dinideny, hindi ko po itinatanggi. Mulat sa pulpo nung nag-umpisa tong channel na to, ako po ay pro-BBM. Siguro yung mga nag-comment na yon, first time nanood ng aking channel. Huwag na po kayong manood dahil baka ma-stress lang po kayo. At tigil-tigilan ninyo yung kakasabi na bias ako dahil ako daw ay pro-BBM. Talagang ganun, kanya-kanya po tayo ng bias. Kung kayo ay maka-Duterte, fine, hindi ko po kayo pinipigilan. Wala akong pakialam kung solid kayo sa mga Duterte. Kung andyan ang bias nyo, wala po akong pakialam, hindi po ako affected. So, okay na po, malinaw na. Ito pong channel na to ay pro-BBM. Okay, tuloy po natin. At number 20, Rodante Marcoleta with 19.3%. Number 19, Philip Salvador with 24.4%. Number 18, Francis Tolentino with 27.7%. And at number 17, Amy Marcos with 27.9%. Ayan, kung hinahanap nyo kung nasaan si Super Ate, andito po siya sa number 17. Ay, hindi na po siya Super Ate ni Bongbong Marcos ha. Hindi na rin po Marcos ang apelyido ni Amy. Hindi nga ba at pinagpapalit na ni Sara Duterte ang best friend niya? Palitan na daw ni Amy ang kanyang apelyido. Ano ang ipapalit? Duterte? So maramdaman ni Amy Marcos ang kiss of death ni Sara Duterte.
Okay, moving up. At number 16, Ben-Hur Abalos with 28.8%. At number 15, Willie Revillame with 29%. Number 14, Kiko Pangilinan. Tie po sila ni Manny Pacquiao sa pwestong 13 and 14, both garnering 30.3%. So, yan po ang 13 to 30 na mga senatorial balls. Hindi natin alam, pero sa panahong ito na malapit na ang eleksyon, yung po sigurong from 17 to 30, mahihirapan ng makapasok dyan sa Magic 12. Yung pong sa 13, 14, 15, 16, may pag-asa pa rin po silang makasilat. So ito na po ang top 12 candidates na posibleng maging senador sa May 12 ayon po sa Okta Research. Babanggitin po natin ang kanilang placement nung March edition ng Okta Research. At number 1, Bongo with 64.2%. Ang pwesto ni Bongo nung March edition ng Okta Research ay number 1 pa din. At number 2, we have Erwin Tulfo with 61.2%. Pareho pa rin po yung kanyang standing last March at number 2. Pareho din sa number 3, Ben Tulfo with 45.4% at yan din po ang kanyang pwesto nung March. At number 4, Tito Soto with 43.3%. Number 4 din ang kanyang placement last March. At number 5, Bato de la Rosa with 40.4%. Ang placement niya last March ay number 9. Number 6, Ping Lacson with 39.7%. Tumaas din si Ping Lacson na dati ay nasa number 8. Siya ngayon ang nasa number 6. Number 7, Pia Cayetano with 39.5%. Pareho pa rin po ang kanyang standing nung March edition ng Okta. Number 8, Bong Revilla with 38.7%. Ang placement po niya ay number 6 last March. Bumaba si Bong Revilla down to number 8. At number 9, Lito Lapid, 36.9%. Ang kanyang standing last March ay number 5. Ngayon siya ay nasa number 9. Number 10, Abby Binay with 35.7%. Last March, nakikipaglaban siya sa pwestong 11 to 13. Ngayon siya ay nasa number 10. Number 11, Bam Aquino with 32.3%. Wala po sa top 12 si Bam Aquino last March. Ngayon siya ay nasa number 11. And to complete the Magic 12 ng Okta Research for this April, Camille Villar with 30.4%. Siya po ay nasa 11, 12, and 13. Katay po niya si Abby Binay last month. Pero ngayon, secured po siya sa number 12. So ulitin po natin from number 1 to 12. Number 1, Bongo. Number 2, Erwin Tulfo. Number 3, Ben Tulfo. Number 4, Tito Soto. Number 5, Bato de la Rosa. Number 6, Ping Lacson. Number 7, Pia Cayetano. Number 8, Bong Revilla. Number 9, Lito Lapid. Number 10, Abby Binay. Number 11, Bam Aquino. And number 12, Camille Villar. Diyan po sa 12, ilan po ang manggagaling sa alyansa ni President Bongbong Marcos? We have Erwin Tulfo, Tito Soto, Ping Lacson, Pia Cayetano, Bong Revilla, Lito Lapid, Abby Binay, and Camille Villar. 8 out of 12 slots. So yung 4 na hindi makaalyansa, 2 galing sa PDP, si Bongo at si Bato de la Rosa, isang independent si Ben Tulfo, at isang galing sa Dilawan, si Bam Aquino. So, papalapit na po tayo sa exciting part. Ilang tulog na lang at malalaman na po natin kung tulad ba ng sinasabi ni Sara Duterte ay magkakaroon daw ng dayaan kapag hindi sila nanalo. Ngayon pa lang, minamind condition na ni Sara Duterte na kapag natalo sila ay siguradong dinaya sila. Ay, nako talaga, no? Ganyan naman talaga sa eleksyon eh. Kapag hindi nanalo, dinaya. Natawa tuloy ako dun sa sinabi ni Sara Duterte sa isang campaign rally niya. Sabi niya, wag daw iboboto ang mga kandidato ng alyansa ni President Bongbong Marcos. Pero, inendorso niya si Camille Villar.
Nag-endorse siya ng makaalyansa, tapos sasabihin niya, huwag niyong iboto ang mga kandidato ng alyansa. Nag-iisip ba talaga itong si Sara Duterte? Endorse ka kay Camille Villar, tapos sasabihin mo, huwag iboto ang mga kandidato ni President Bongbong Marcos. Camille Villar, mag-isip-isip ka. So ayan po ang top 30 and Magic 12 ayon sa Okta Research Senatorial Preference for April. Kayo po, pumasok na ba ang inyong mga kandidato? Comment lang po down below